At sa nakaraan nating kwento, na puno ng pagdududa at pagkagulat ang opisyal, at napapaisip kung sino nga ba talaga ang ating bida, dahil dito ay tinawag niya ang susunod na kadete para sa isa pang laban. Isa-isa, pinabagsak ni Henry ang mga kalaban gamit lamang ang isang suntok, hanggang sa ang huling kadete na lang ang natitira. Nagbulungan ang ibang kadete sa kanilang mga sarili, sino ba talaga ang baguhan na ito at bakit siya ganito kalakas? Tiningnan ni Henry ang kanyang kamao at naisip na siyam na kadete na ang natalo niya ng sunod-sunod. Matagal nang narinig ni Henry ang tungkol sa talento ni Hector Meyer, ngunit hindi niya akalain na magiging napakahusay nito bilang isang guro. Hindi rin niya inakala na magiging epektibo ang estilo ng kamao sa labanang walang sandata. Bago siya makapag-isip pa ng iba, tinawag ng opisyal ang susunod na kalaban, si Kadete Ronan, na agad na nawala ang iniisip ni Henry. Nakatayo sa harapan niya si Ronan, ang pinakamagaling sa labanang close combat, na may matalim na titig at galit sa kanyang mga mata. Binalaan ng opisyal si Henry, kung matatalo niya si Ronan sa labanan, opisyal siyang magiging bahagi ng pinakamahuhusay na mandirigma ng kampo. Tinignan ni Henry si Kadete Ronan at hindi niya maintindihan kung bakit siya ang itinuturing na pinakamahusay. Nagsimula ang laban, pamwesto ang dalawa at tumayo habang nakatingin sa isa't isa. Napansin ng bayani na mas nakatutok ito kaysa sa inaakala niya at naisip niyang iba ang pinakamagagaling na mandirigma kumpara sa karaniwang mga kadete. Nakangiti si Henry, iniisip na kailangan niyang ibagsak ang pride ni Ronan sa kanya ng ilang suntok, sa matinding bilis at sa layuning ilagay si Kadete Ronan sa kanyang lugar. Bigla siyang lumitaw sa likuran upang umatake. Ngunit hindi siya basta-basta, at agad siyang gumanti ng sipa, bagaman naiharang ng ating bida ang sipa, bahagyang nanginig ang kanyang kamay sa lakas ng tama. Napagtanto ni Henry Morris na mali ang kanyang unang paghusga sa kadete, alam niya ngayon na ibang antas si Ronan. Sa wakas, si Ronan ang unang umatake, gumalaw siya ng kakaiba, gamit ang circle steps na hakbang na ikinagulat ng ating bida. Sinubukan niyang suntukin ang mukha ng ating bida at napagtanto na ibang footwork technique pala ang ginagamit ng katunggali, bahagya lamang itong naiwasan ni Henry sa pagsalag. Magaling si Ronan, dahil naiharang din niya ang suntok na patungo sa kanya, matagal silang nagsagupaan, at tila patas ang laban na parang walang katapusan. Biglang nagkaroon ng ideya si Ronan, sumugod siya at hinila ang binti ni Henry, dahilan upang matamba si Henry at pumaibabaw si Ronan. Itinaas ni Ronan ang kanyang kamao at sinabing tapos na ang laban. Sa isang iglap, napaisip si Henry na matatalo na siya, gayunpaman, hindi siya sumuko. Hinawakan niya ang binti ng kalaban at ginamit ang mahika upang gawing magaan ito, dahil dito, madaling tumayo si Henry Morris habang bitbit si Ronan, na labis na nagulat kung paano siya madaling nabuhat. Nang magsawa sa sitwasyon, hinawakan ni Henry ang binti ni Kadete Ronan, at inihagis ito patungo sa isang pader. Sa huling sandali, tinanggal niya ang epekto ng magaan na katawan, dahilan upang bumagsak ng malakas si Ronan sa matigas na pader. Nagulat ang lahat ng nanunood at hindi makapaniwala. Lumingon si Henry Morris sa opisyal at tinanong kung ano ang resulta ng laban na siyang natulala sa nasaksihang laban. Inihayag ng opisyal na si Henry Morris ang nagwagi. Sa loob lamang ng isang araw, nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa pagsusulit at natalo ang lahat sa labanang kamay sa kamay. Pagsapit ng gabi, bumukas ang mga ilaw ng gusali, at nagtungo si Henry Morris sa kanyang bagong silid. Binuksan niya ang pinto at nakita si Kadete Ronan na nakaupo sa kama, halatang hindi masaya. Ngumisi si Henry na isip niyang galit pa rin si Ronan sa pagkatalo at napagtanto na magiging magkasama sila sa iisang silid. Lumapit ang ating bida at nagpakilala ng formal kay Ronan, inilahad niya ang kanyang kamay, at bagaman hindi masaya, tinanggap ito ni Ronan. Sinabi ni Ronan na ang kanyang buong pangalan ay Ronan Forearm, na ikinagulat ni Henry dahil mula ito sa isang kilalang pamilya. Napayuko si Ronan at inamin niya kay Henry na siya ay ampun lamang ng pamilya Forearm. Ipinaliwanag niya na sa pagreretiro ni Sir Vahold, si Kingston ay umakyat sa posisyon ng pinakadakilang espada,
na nagbigay daan sa kanya upang makuha ang mga titulo ng King of Swordsmen at Grandmaster. Nabanggit niya rin na karamihan sa mga kadete sa kampo ay mga ampun na iniwan sa kanilang kapalaran, kahit si Kingston Forearm ay kailangan gampanan ang kanyang maharlikang tungkulin, ginamit sila upang sila gumanap ng kanilang mga tungkuling militar sa halip ang kanilang sarili. Napansin ni Henry Morris ang lungkot sa mata ni Ronan. Umupo si Henry sa kama, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang estilo ng pakikipaglaban. Sinabi ni Henry na mukhang naturuan si Ronan sa pamamaraan ng forearm. Sa parehong paraan, napansin din ni Ronan na kakaiba ang estilo ni Henry sa pakikipaglaban. Hindi siya makapaniwala na nakuha ni Henry ang pinakamataas na marka sa pagsusulit. Napag-usapan din nila kung paano hindi pantay ang turing ng mga tao sa mga mahuhusay na mandirigma. Sa huli, iminungkahi ni Henry na maging magkaibigan sila, na ikinagulat ni Ronan. Tumawa si Ronan at tinawag na nakakatawa si Henry, nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa kanilang karanasan. Kinaumagahan, sa isa pang laban, muling nanalo si Henry Morris, na hindi pa rin matanggap ni Ronan. Iniabot ni Henry ang kanyang kamay at pabirong sinabi kay Ronan sa kasalukuyan niyang kasanayan paano niya kakalabanin ang demonyo. Napatanong si Ronan kay Henry kung naisip niya na ba sa sarili niya na siya ay napakahusay. Sa isang pagpupulong ng mga kadete, inanunsyo ng isang opisyal na iyon na ang huling araw ng klase. Bukas, malalaman kung saan sila itatalaga batay sa kanilang mga grado. Sinabi rin niya na kung pakiramdam nila ay mahina pa sila, mayroon pa silang pagkakataong humusay. Masayang ipinaalam ng opisyal na dahil patapos na ang pagsasanay, magkakaroon ng kasiyahan sa hapunan, may karne at alak, kaya kailangan nilang mag-enjoy ngayong gabi. Nang marinig ito, masaya ang mga kadete at nagsigawan sa tuwa. Samantala, tinawag ng isang opisyal si Henry na may seryosong ekspresyon. Sinabi nito na hinahanap siya ni Commander Asylon, na ikinagulat ng ating bida. Sa di kalayuan, napansin niyang may sasakyang nakahanda at si Lady Tini na kumakaway sa kanya. Nakangiting tinanong ni Lady Tini kung kumusta ang pagsasanay niya. Masayang sinabi ni Henry na naging maayos ito dahil sa tulong niya. Ipinaalam ni Lady Tini na natuwa ang commander sa kanyang pag-unlad. Dagdag pa niya, hindi lamang para bumati ang dahilan ng pagtawag sa kanya. Hindi naintindihan ni Henry kung bakit siya ipinatawag bigla. Ipinaliwanag ni Tini na kada semestre, tinatawag ng commander ang pinakamagaling na kadete upang personal na batiin ito. At dahil siya ang pinakamahusay, siya ang napili. Sinabi rin ni Tini na maaaring ipagkaloob ng commander ang isang kahilingan niya. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagpaalam si Lady Tini kay Henry. Sinabi pa nitong gising siya buong gabi, kaya kung kailangan niya ng anuman, maaaring ipatawag siya. Hindi maintindihan ni Henry kung ano ang ibig sabihin nito. Tumugon si Lady Tini na malalaman niya rin kalaunan. Pagpasok ni Henry sa silid ng commander, binati niya ito na may hawak na pitsyel ng alak. Napansin ni Henry ang nakalatag na bariles ng alak sa mesa at sinabi ng commander na narinig niyang siya ang pinakamahusay na kadete sa kanilang klase. Ipinakita niya ang hapagkainan na puno ng pagkain at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang gusto ni Henry kaya iba't ibang putahe ang inihanda nila. Nang maupo na silang dalawa sa hapagkainan, tinanong siya ng commander kung ano ang nais niya. Dahil tinutupad niya ang isang hiling ng pinakamagaling na kadete. Nagpasalamat si Henry at sinabi ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, nakahanda na ang mga kadete sa training base, dala ang kanilang mga gamit. Tinanong ni Ronan kung nasaan si Henry kagabi, dahil hinahanap niya siya kung saan-saan. Ipinaliwanag ni Henry na inimbitahan siya ni Commander Asylon para uminom. Hinula ni Ronan na totoo ang mga chismis na kanyang narinig mula kay Henry. Sinabi ni Ronan na maraming kadete ang naniniwala na espesyal ang turing ng commander kay Henry, pero itinanggi ito ng ating bida. Sinabi niyang lahat ng pinakamahuhusay na kadete ay may pribilehiyo na makainuman ang commander. Inilapit ni Ronan ang mukha nito at sinabihan si Henry na sinungaling. Tanong niya kung pag-inom lang ng alak ang ginagawa nila. Nagpakita si Henry ng bagong espada at ipinagmamalaking sinabi na binigyan siya ng commander ng isang divine sword.
Nagulat si Ronan at hindi makapaniwala. Naalala ni Henry kung paano ibinigay sa kanya ng commander ang sandata, at sinabing ito ang pinakamagandang armas para lumaban sa mga demonyo. Itinaas ni Henry ang espada upang mai-flex, namangha si Ronan sa ganda ng espada na ibinigay ng commander kay Henry. Ngumiti si Henry at pabirong sinabi kay Ronan kung naiinggit ba siya. Ikinainis ito ni Ronan at itinanggi ang sinabi sa kanya ni Henry. Napahalukip-kip siya sa inis at umiwas ng tingin kay Henry, sinabing walang kabuluhan ang pagnanasa sa espada ng iba, at balang araw ay makakatanggap din siya ng mas mahusay na espada. Nakangiting tinanong ni Henry kung saang squad itatalaga si Ronan. Binanggit nito na napili niya sa 1st Infantry Squad. Napagtanto ni Henry na katulad niya, medyo ambisyoso din si Ronan. Habang nag-aantay ng karawahe, tinanong din ni Ronan sa ating bida kung saan niya napili na italaga. Tumugon si Henry na napili niya sa Col Ivans Needle. Naalala niya nung kagabi nang makatulog na ang commander matapos uminom ng maraming alak, ginamit ni Henry ang mahika para mawala ang bisa ng alak sa katawan. Pinuntahan niya ang sundalo na nakabantay sa labas ng silid ng commander at hiniling na makipagkita si Lady Tini sa kanya ngayon, matapos tumungo siya sa isang malaking chart upang pumili kung saan niya gustong may talaga. Naisip ni Henry na gusto niyang mapunta sa lugar kung saan mas makakabenepisyo sa kanyang sarili. Sa ilang sandali dumating si Lady Tini, humingi ng paumanhin si Henry sa pagpapatawag sa kanya para sa biglaang kahilingan. Masiglang tinanong ni Lady Tini kay Henry kung may napili na siyang squadron na gusto niyang mapabilang. Hiniling ni Henry na gusto niya na independyente iyon at hindi kontrolado ng pangunahing hukbo, at kung may mangyari gusto niyang isa ito sa mga unang tumugon. Napagtanto ni Lady Tini na naghahanap si Henry ng mabilis na promosyon. Tinuro niya ang isang espesyal na puwersa sa chart sa ilalim ng direktang kontrol ng commander mismo. Napangiti si Henry at naisip na perpekto ito para sa kanya. Kinalaunan, dumating na ang karawahe para sunduin si Ronan. Bago umalis sinabihan ni Henry si Ronan na huwag mamatay sa kanya. Nakangiting sinabi ni Ronan na tatandaan niya ito. At ganoon din siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating na din ang sundo ni Henry. Agad niyang pinakilala ang sarili sa opisyal. Sumenyas itong sumakay na sa karawahe, at nakangiting tumugon si Henry sa opisyal. Naalala ni Henry ang sinabi ni Lady Tini na bukas ang posisyon para sa tenyente. Gayunpaman, bihira silang kumuha ng mga bagong graduate na opisyal sa unang lugar, kaya hindi ito magiging madaling gawain para sa kanya. Masungit na pinagmamasdan ng isang opisyal si Henry, hindi niya inaasahan na hayagang ipahahayag ng mga ito ang hindi nila pagkagusto sa kanya. Pagdating niya sa bagong kampo, tinanggap siya ng leader na si Solomon. Sinuri nito ang kanyang pagkakakilanlan at kinumpirma ang kanyang pangalan. Hindi natuwa ang leader at binalaan si Henry na hindi ito isang lugar para sa mahihinang sundalo. Napansin ni Henry na pati ang pinuno ay ayaw sa kanya. Tumayo ang leader mula sa kanyang kinauupuan at sinabihan si Henry na sundin siya nito papunta sa kanyang tirahan. Dinala siya sa isang lumang barracks at sinabihan na tradisyon nila na tungkulin ng mga baguhan ang linisin at ayusin ito. Nakangiti ang pinuno, binigyan siya ng hanggang hapon para tapusin ang gawain, bago umalis kumaway ito sa kanya at sinabihan ng good luck. Ngunit sa halip na magreklamo ang ating bida, ginamit ni Henry ang kanyang mahika upang mabilis na linisin ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik ng ligtas ang espesyal na puwersa sa kampo matapos ang kanilang delikadong misyon, at sumaludo sa pinuno. Humingi ng permiso ang isa sa kanila na bumalik na sa kanilang kwartel. Nakangiti ang pinuno at sinabihan na sumama sa kanya dahil nililinis ng baguhan ang luma nilang kwartel. Sumama ang mga ito sa pinuno at humagik-gik sila ng tawa. Nang bumalik na ang pinuno kasama ang mga sundalo, nagulat sila na kumikinang sa linis ang loob ng kwartel. Nakita nilang nakaupo si Henry sa lamesa kalmadong humihigop ng tsaa. Tinanong ng ating bida ang pinuno na tila masyadong napaaga ata ang pagbalik nila. Hindi makapaniwala si Solomon, naiwan ang bibig na nakabukas, napasabi sa sarili kung paano ito naging posible. Tiningnan niya si Henry, nakangiting hinihigop ang mainit nitong tsaa.
Napaisip ang pinuno kung anong klaseng tao talaga si Henry Morris, naiinis na mas matagal na siyang nagsilbi kaysa sa kanya. Tinanong ni Henry sa pinuno kung ano ang problema, at kung nandito ba sila upang tingnan ang kanyang paglilinis. Nagbago ang ekspresyon ni Solomon, pinatunog ang lalamunan, at sinabing batiin niya ang Special Forces na namamahala sa mga mahihirap na misyon. Lumabas ang ating bida upang batiin ang mga ito, at nakita ang malamig na titig ng squad sa kanya. Naisip ng ating bida ang pangalan ng namatay na tenyente, si Carter, isang veteranong opisyal na nakatira sa kampo ng mahigit 5 taon. Napagtanto ni Henry na namatay ang tenyente sa isa sa kanyang misyon sa kagubatan ng kasamaan, at naisip na mas malalim pa sa pamilya ang ugnayan ng mga sundalong ito. Hula niya na hindi pa rin nila nakakalimutan ang dati nilang tenyente. Nagsimula siyang batiin ang mga ito, ipinakilala ng ating bida ang kanyang pangalan at bilang bago nilang tenyente. Walang imik ang mga sundalo sa kanya, halatang hindi nila gusto siya bilang bagong tenyente. Napagtanto ni Henry na kailangan ipakita ang kanyang tapang upang makuha ang respeto nila, at kaya na rin siguro siya pinapunta rito ni Commander Asylon. Nilapitan ni Henry ang isang sundalo at tinanong ang pangalan nito. Sumagot ito ng Howden sa malamig na tono. Inutusan niya itong dalhin siya sa silid ng dating tenyente na si Carter. Pagdating nila sa silid, inutusan ni Henry si Howden na humakbang palabas at pumila. Inis naman na tumugon ang sundalo. Napahawak sa bewang si Henry, napagtanto niya na hindi pa nila nakakalimutan ang kanilang dating tenyente, kaya mas matindi ang kanilang pagdaramdam, at dahil doon ay haharapin niya ang maraming oposisyon. Ngunit alam niyang nasa hukbo sila, hindi maaaring magpatalo sa emosyon. Lumabas siya sa harap ng mga sundalo at inilagay ang isang kahon sa harapan niya. Binuksan niya ang isang bagay at sinabi niyang alam niyang namatay na ang kanilang dating tenyente at nauunawaan niya ang kanilang nararamdaman. Hawak ang nabuksan na bote ng gasolina, sinabi rin niyang hindi sila dapat maging mahina, kundi baka sa halip na maging sundalo, maging lasenggo na lang sila sa bar. Binuhusan ni Henry Morris ng gasolina ang isang kahoy na kahon, sinindihan niya ang posporo at seryosong inutusan na huwag silang gumalaw. Nagulat ang mga sundalo at sumigaw, hindi makapaniwala kung bakit sinusunog ng bagong tenyente ang mga gamit ng namatay na tenyente. Umiyak ang isa sa kanila, galit na sumigaw kung bakit ano ang ginagawa niya. Sinabi ng ating bida na may sobrang galit sa kanilang mga mata, na para bang gusto nilang maghimagsik. Sa puntong ito bibigyan niya sila ng pagkakataon, kung matalo siya sa isang laban, tatanggalin niya ang kanyang badge bilang isang tenyente at aalis sa kampo. Isang sundalo ang sobrang nagalit at binalaan siya na tuparin ang kanyang sinabi. Masayang sumagot si Henry na handa siyang lumaban at inutusan ang sundalo na umatake ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na sumugod ang sundalo, ngunit agad na inaktibo ni Henry ang kanyang mahiwagang baluti, na iwasan niya ang suntok ng sundalo, na hindi pa namamalayan ang bilis ni Henry. Tinamaan ng ating bida ang ilong ng sundalo gamit ang siko, at sabay sinipa ito sa tiyan. Sinubukan ibangon ng sundalo ang sarili, habang hawak ang duguan nitong ilong. Galit si Henry dahil hindi man lang nagpakilala ang sundalo bago siya atakihin. Samantala, nakatulala ang ibang sundalo sa kanilang nakita. Habang hawak ang dugo ang ilong, nagsimula ng magsalita ang natalong sundalo, ngunit hindi maunawaan ang kanyang sinasabi. Lumingon si Henry sa iba pang sundalo, at malakas na sumigaw na mahiya sila sa kanilang sarili, hindi gugustuhin ng kanilang dating tenyente na makita silang ganito. Nagulat ang mga sundalo sa kanyang sinabi, ang ilan ay nag-isip, ang iba ay hindi natuwa. Ngunit napagtanto nilang mali ang kanilang ginagawa, inutusan ni Solomon ang mga sundalo na bumalik na sa kanilang kwartel. Kinalaunan, pumasok si Solomon sa kanyang opisina at nanginginig sa galit, alam niyang kung magpapatuloy ito, maaaring makuha ni Henry ang kanyang posisyon. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi gumamit ng ibang pamamaraan. Kinabukasan, sa kampo ng Calivan's Needle, pumasok si Henry Morris sa silid kung saan naruroon ang mga opisyal. Binati niya sila at sinabi niyang magiging tenyente siya sa Special Forces.
Isang lalaking may dilaw na buhok ang nagpakilala bilang Hugo at sinabi niyang tungkulin niyang sundin ang lahat ng utos ng pinuno ng grupo. Isa pang lalaking may maitim na buhok na nagngangalang Vogue, na namamahala sa supplies at nangangasiwa ng tropa. Sinabi ni Hugo na dahil siya ang senior, maaari siyang magsalita ng direkta kay Henry, agad na tumugon si Henry sa kanya na siyempre. May mapanuksong ngiti, tinanong ni Hugo kung totoo bang hindi pa alam ni Henry kung paano gamitin ang aura. Hindi pinansin ni Henry ang ekspresyon ni Hugo at sumagot ng direkta. Nagalit si Hugo sa sagot, iniisip kung alam ba ni Henry kung saan siya napunta o kung biro lang ba sa kanya ang mga ito. Ngumisi lang si Henry, at sumagot na ang aura ay isang bagay na natututunan sa paglipas ng panahon at hiniling na maging matyaga sila. Nakita ng mga opisyal na mayabang si Henry, kaya't hinamon siya sa isang pagsubok. Tinanong ni Henry kung natatakot lang ba sila sa kanya, na makuha ang isang importanteng posisyon sa militar, dahil dito, mas lalong nagalit si Hugo sa kanya. Napatayo siya bigla, humiling si Hugo ng laban upang ipakita kay Henry ang kanyang kinalalagyan. Sa pagsisimula ng laban, napansin ni Henry na sinadya ni Hugo na tipunin ang lahat ng sundalo sa paligid. Napagtanto ni Solomon na alam niyang gusto ni Hugo na ipahiya si Henry sa harap ng iba. Nakangiting sinabi ni Henry na kumpiyansa sila sa laban na ito, pero sigurado ba silang ayos lang sa kanila na gumamit ng mga kahoy na espada? Nagalit si Hugo sa kanyang pang-aasar, at hindi nagbabago ang pag-uugali ni Henry sa kanya. Nag-usap-usap ang mga sundalo, iniisip kung paano naging bahagi ng Special Forces ang isang ordinaryong recruit, at iniisip nilang siguradong matatalo siya. Sigurado si Solomon na matatalo si Henry laban kay Hugo dahil siya ay isang high-ranking expert, na kahit siya ay hindi niya ito matalo. Sinimulan na ipinaliwanag ni Solomon na kahit kahoy lang ang mga espada, kailangang ipakita nila ang kanilang buong lakas. Samantala, inihanda ni Henry ang kanyang sarili at ginamit ang epekto ng mahiwagang baluti, at ngayon, handa na siyang lumaban.